gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mga sasakyan, nilalhod ng mga jeep. Yo! Kasado Broadcasting Service, KBS-AM, Lunes hanggang Biyernes, laging on air. Servisyo publiko, hatid namin sa masa. Let's go! Let's go! Sa mic at sa camera, laging alerto. Kuya Alan Valenzuela Bordeos, CEO, boss ng kwento. Si Kuya Arnold Aceveda Namuko, program director. Gabay at patnubay, balita at impormasyon, walang palya. Protector, when is Pino Lawson? News director, editor-in-chief. Issue ng lipunan natin sa tao, walang relief. Si Kuya Ben Aludo, prangkado, Kima ang handog. Kwento sa field, tapat at walang palusot. Kasado Broadcasting Service, KBS-AM, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Bam! Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Balita sa umaga, balita sa gabi. Mula sa radyo hanggang sa diaryo, di kami mabibi. Kuya Alan, Kuya Arnold, Kuya Wayne at Kuya Ben. Teamwork solid, wala atrasan, walang talo sa laban. Reporta sa field, editor sa studio. Mabilis na balita, hatid sa bawat kilo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan. Prangkat pakitima, truth ang hatid namin sa bayan. Kasado Broadcasting Service, ABS-CBN, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Lunes hanggang Biyernes, on air ang kwento. Mga mamamahayag, laging handa sa toro. KBS-RMN, di lang basta news. Hatid namin sa masa, truth na wala abuse. Kasado mo, Broadcasting Service, KBS-RMN, balita at serbisyo, hatid sa bawat tao. Pamdi namin solid, mabilis at totoo. Ikasamo, gabay at patnubay, issue ng lipunan, prangkadok na ima. Hatid ang totoong kwento. Diaryo na, radyo na, TV na. Kasado Broadcasting Service, KBS-RMN. Serbisyo publiko, sa puso tubo namin.
upang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay ko. Kapag nawala ng sasakyan, nilalagyan ng mga jeep. Ang oras ganap na alas 8:38 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News. Yaryo na TV pa. Alright mga kababayan, good morning, good morning, good morning Pilipinas. Mapagpalang umaga po ngayong araw ng Lunes, Marso 9, taong 2026. Kamusta na po kayong lahat mga minamahal kong mga taga-subaybay sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Akala nyo ha, hindi na muli tayong magkakasama-sama sa ating pagtatanghal. Sa mga nakalipas na 1 linggo na hindi tayo nagkapangipangita sa ere sa ating pagsasahing papawid sa kadahilan na ng inyo pong abang lingkod ay labis at sobrang napakarami ng mga inaasikaso sa kasulukuyan. Dahil hindi nga po natin mapahindian ang lahat ng mga taong nangangailangan sa atin ng iba yung paggabay sa mga tulong na kanilang inaasahan. Partikular na po sa mga pagtungo sa mga iba't ibang opisina dito sa ating national at sa mga lokal office sa ating gobyerno. Ngayon nga po ay araw ng Lunes. Napakagandang umaga po para sa lahat. At syempre kayo po ay nakikinig dito sa ating impila ng responsabling mga mamamayan. Dito sa Kasado Broadcasting Service. Anuman ang lahi at lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. At syempre mga kababayan, sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Ako naman po ang inyong abang lingkod, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado naman na ito ay inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namupo. Nagpupugay ng isang napakagandang umaga po sa inyong lahat. Halina po kayo upang ating pagsamasamahan ang lahat ng mga pangyayari na naganap sa loob at labas ng ating bansa. Mga balita at impormasyon. At syempre ang ating po nakakasama dito sa ating technical site, Studio 1 si Ate Del Rose Aldea Santos at ganoon din si Ate Rosemary Padiron Lauson. Ganoon din ang ating nasa Studio 2 Bulwagan ng Balitaan mula sa kinalalagyan ng ating publisher Kuyang Alan Bordeos. At ang ganoon din ang ating nasa Studio 3 Bulwagan ng Balitaan ang ating news director Kuyang Wayne Lauson. At syempre ang ating pong editor yan sa Region 3, si Kuyang Stephen Aludo. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan, buong Luzon, buong Visayas at buong Mindanao. At ganoon din sa lahat ng ating mga kababayan po dyan sa iba't ibang dako ng mundo. Partikular na po dyan sa ating mga kababayan sa lugar po ng Middle East. So, kung saan nagaganap ang giyera dyan sa Iran at ng Israel. Kaya marami po ang nadamay ng mga karatig bansa dyan sa lugar ng Middle East. Kaya ang lahat po ng ating mga kababayan na mga Pilipino ay mag-ingat na mabuti upang nang sa gayon ay makaiwas at makailag po dun sa disgrasya o aksidente hinggil po dun sa mga ating mga kababayan na napahamak
at nadisgrasya. Yan. Kaya talagang kinakailangan po sa mga nangyayari po sa panahon ito bagamat bat-bat po ng mga problema na dumarating. Lalo na po sa mga hidwaan, sa mga hindi pagkakaunawaan, sa pagkalingat doon sa pananalig at pagtitiwala sa Diyos na anuman yung mga dumarating na problema sa ating buhay, kailangan lamang po ay pagpapakatatag. Iba yung pananampalataya at pagpapahalaga sa ating kapwa. Kahit bagamat tayo po'y inuulan ng mga batikos, ng mga pag-alipusta, o lahat ng mga pagbibintang, na ang tanging may kagagawan ay ang mga taong mapagbintang at mapag-alipusta. Sapagkat takot po sila na sila yung makaranas ng kanilang ipinararanas sa kanilang kapwa, na nais nilang ipadama, na yung sabi nga'y kapalpakan, o hindi pagtanggap doon sa makatotohanan, ay ipinagpipilitan pa rin yung mga baluktot at maling katwiran. Sabi nga po bilang mga tao na andyan po ang lahat ng uri ng mga pagsubok, hindi lamang sa pamagitan ng mga tukso o hindi lamang sa pamagitan ng mga bagay na nagiging dahilan kung bakit hindi laging nagkakaunawaan ang marami. Sapagkat may kanya-kanya pong mga pananaw at pananalig, pagtitiwala kung sino itong taong dapat pagtiwalaan. Sapagkat sa mga ganitong pangyayari, marami na ang nagaganap sa iba't ibang dako at saan mang lugar na kung alin yung mapagpanggap at mapagkunwari, nagbabalat kayo ang siyang higit na nabibigyan ng iba yung pansin. Anyway, 45 minuto makaraan ang 8 ng umaga. Hatid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. At syempre sa lahat po ng ating mga kasado patroller, standby report. Talagang marami po silang mga balita sa panahong ito para ihatid sa ating mga kinauukulan. At sabi nga po ay napakaraming araw din po ang hindi po tayo nakita sa pagsasaimpapawid ng ating mga mahalagang mga balita. Anyway, narito na po ang ating mga pangunahing mga balita. 46 na minuto makaraan ang 8 ng umaga ngayong araw nga po ng Lunes, March 9, 2026. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, engineer na naglatad ng palpak na serbisyo ng prime water sa San Jose del Monte, Bulacan, dinakip ng PNP. Round 1. Ready, go! Inula ng PNP si Engineer Eben Kalahati, presidente ng Alliance for Consumer Protection at dating chairman ng San Jose del Monte Water District. Ngayong umaga nakadeten si Kalahati sa gawa-gawang kaso matapos ng ilantad ang sabuatan ng lokal na opisyal at negosyante para ipasok ang prime water sa San Jose del Monte, Bulacan. Dahilan sa palpak na serbisyo sa tubig. Si Engineer Eben Kalahati ay isang kilalang lingkod bayan at tagapagtanggol ng karapatan ng mga consumer na pinakilala sa kaniyang mahabang panunungkulan bilang board chairman ng San Jose del Monte Water District dyan sa Bulacan. Mula noong taong 1989 hanggang taong 2006, pinamunuan niya ang pagkapalawak ng serbisyo ng tubig mula sa 1,300 sambahayan patungong halos 72,000 sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kilala din ang SJDMWD bilang Outstanding Water District ng Local Water Utilities Administration noong taong 2006. Matapos ang kaniyang paglisan sa Water District, nagpatuloy si Engineer Kalahati sa paglilingkod sa pagtatatag ng Alliance for Consumers Protection, isang malawak na grupo ng mga mamamayan ng Bulacan na layuning ipaglaban ang karapatan ng mga consumer sa San Jose del Monte
at mga karatig lugar sa reyon. Pinangunahan niya ang pagsampa ng kaso laban sa prime water at ang pagsasagawa ng mga kilos protesta laban sa lumalalang kalidad ng serbisyo ng tubig, kawalan ng transparency sa kontrata at pagtaas ng singil, at sa kabila ng mahabang kalidad ng serbisyo ng kumpanya, kinundina ng kabataan kung paano hinuhuli ang mga ordinaryong taong lumalaban. Kahit pa senior citizen na pero malaya pa rin ang mga mastermind ng korupsyon at di pa rin nagpapanagot ang mga bilyar sa palpak na serbisyo ng prime water. Panawagan natin na ibasura ang gawa-gawang kaso at palayasin si Engineer Kalahati sa halip na atakihin ang karaniwang mamamayan. Dapat bayaran ng danyos ang mga consumer sa pamagitan ng refund at iba pang anyo ng kompensasyon. Itigil na ang privatisasyon sa tubig at tiyakin ang malinis na abot kamay na di-kalidad na serbisyong patubig. Thank you. 49 na minuto makalipas ang ganap na 8 ng umaga. Kayatid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo national news. At syempre magandang umaga po kay Brother Malvin Manato ng Oriental Mindoro. Likewise sa ating kuyang na si Kuyang Role Garcia ng Hulika. Magandang umaga Kuyang Role at sa lahat ng buong pamilya. Likewise sa lahat po ng mga taga-subaybay din ng programang Hulika ni Kuyang Role Garcia. Samantala mga kababayan, PNP arestado ang 2 most wanted persons. Pinadali ang pagsuko ng miyembro ng CTG sa Eastern Visayas. Round 1. Lady, go! Inaresto ng PNP ang 2 high-profile wanted persons at dinala ang pagsuko ng isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Eastern Visayas noong Marso 4 taong 2026 ngayong taon. Si alias Leo, 79 na naaresto sa Allen, Northern Samar para sa pagpatay ng walang inirekomenda na piyansa. Si alias Ruel, 61 taon ay naaresto sa Burungan City, Eastern Samar para sa acts of lasciviousness and lascivious conduct at may piyansa na itinakda sa 380,000 piso. Si alias Sonny, 44 dating taong gulang miyembro ng CTG ay sumuko sa Marabat, Samar at nag-turnover ng isang pinaghihinalaang live grenade. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng pulisya para sa posibleng pagpapatala sa Eclipse. Patuloy nating ipinapaigting ang operasyon laban sa kriminalidad at armadong grupo. Malinaw at ang mensahe ng PNP may puwang ang pagbabagong buhay para sa mga nais sumuko, ngunit pananagutan ang haharapin ng mga patuloy na lumalabag sa batas. Sinabi ni Nartates na ang mga tagumpay na ito ay sumasalamin sa direksyon ng PNP Focus Agenda, isang institutional na balangkas ng pagbabagong anyo sa idinisenyo upang gawing mas tumutugon at mas pananagutan ang serbisyo ng pulisya sa publiko. Nasa sentro ng agendang ito ang mga pangunahing prioridad na tumutukoy sa kurso ng PNP. Partikular na ang enhanced managing police operations na nagpalakas sa pagsasagawa ng patuloy na mga aksyon sa pagpapatupad ng batas laban sa mga tumakas at mga banta na may kaugnayan naman sa insurhensya. Habang pinapaigting ng PNP ang operasyon ng pagpapatupad ng batas at inihikayat ang mapayapang reintegrasyon ng mga dating insurhente sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Patuloy niyang tinitiyak na sa publiko ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Servicing mabilis, tapat at mararamdaman. Why, thank you. 7 minuto bago mag-ikasyam ng umaga. Ito'y hatid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo national news.
Pare, Watseng, ako sa'yo, Wednesday, punta kayo sa NPC, National Press Club. Mga alas 2 ng hapon, pakisabi kay paring Alan, kay Kuyang Alan, ha? Okay, at siya po ay nakamonitor ngayon, Kuyang Rolly Garcia, si Kuyang Alan, no? Ngayong araw nga talaga ang mahalagang pagtitipon sa National Press Club dyan sa Intramuros, Manila. Anyway, mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating paghatid ng malagang mga balita. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-Biba KPP Divine Healing. At sabi nga, ipinararating po natin sa lahat ng mga kasapi ng KPP, brother and sister, ng Mimaropa at Calabarzon area, partikular na po na nasa party po dito sa Metro Manila, na ngayon pong mahal na araw, Holy Week, bago mag-Lunes Santo ay kinakailangang ang lahat ng mga brother at sister ng KPP ay magkatipon-tipon dyan sa lugar ng chapel sa area at lugar ng Sitio Bulalo, Barangay Baliti ng lungsod ng Calapan. At siyempre, binabati po natin ng magandang umaga po sina Brother Gerald Gasek, yan, si Brother Ansel Arroyo, yan. At ganoon din po si Brother Celso Cueto, Brother Rubin Pamilara, at ganoon din sa lahat ng ating mga minamahal po na mga sister, sina Sister Merlin Padre Kilian, Nes Garcia, at Sister Analisa Menguela. Magandang umaga po sa inyong lahat. Likewise kay Sister Denya Gasek, yan. At sa lahat po ng brother at sister ng KPP, inaanyayahan po ang lahat na iparating sa bawat isa na bago mag-Lunes Santo, ito bali sako po ng Holy Week na po ang magtatapos po ng buwan ng Marso. Siyempre pumapatak po na ang Lunes Santo ay talagang March 30. Yan. Hanggang ang Biyernes Santo nga po ay yan. Sinasabi nga pong April 10. Yan. Hindi pala. Mali. Ang Biyernes Santo ay April 3. Yan. Sorry po. Kaya lumilitaw na ang Holy Week po ay March 30, 31, then 1, 2, 3. Yan. Hanggang ang Biyernes Santo po ay hanggang April 3. Yan. At ang Black Saturday ay A4. Ang Linggo ng Pagkabuhay ay April 5. Siyempre talaga sa gayang mga pagkakataon ay kinakailangan po talagang ang buong puwersa ng KPP ay kinakailangan pong magkatipon at magkasama-sama sa panahong iyan. Sapagkat sabi nga po ay ang pagdaraos ng Semana Santa ay isang napakalaking suporta o bahagi ng paggunita sa pag-aalaala sa naging kasaysayan ng ating manunubos ng buong sangsinukob. At yan ay ang ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Anyway, sa lahat po ng ating mga nakikinig at sa lahat ng ating mga taga-subaybay ay ang ating pong pagtatanghal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay ay Lunes hanggang Biyernes. Ganap nga pong ika-8 hanggang ika-10 ng umaga ang official time ng ating pagtatanghal dito sa ating himpilan ng PBS RMM News TV. At nais din po nating ipalaala sa lahat po ng mga kaanib ng Kasado Media Group sa April 26 ay anibersaryo po ng Balitang Kasado at ng PBS RMM News TV. Iisa lamang po iyan, kaya inaayayaan po ang lahat po ng mga kasapi ng Kasado, ng Balitang Kasado ng PBS RMM News TV sa April 26 ay anniversary po. At yan po ay pinangungunahan po ng ating batikang publisher ni Kuyang Alan Bordeos. At siyempre ng lahat po ng haligi ng Balitang Kasado, kabilang na rin po dyan ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold at si Kuyang Wayne Lauson.
Kaya talagang yan po ay sa pagtataguyod po ng lahat po ng ating mga magagaling na mga kasado patroller na nasa iba't ibang area po ng ating bansa. O, sa buong Kalusunan, Kabisayahan at Kamindanawan. At ganun din po sa ating mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado. Hanggang dyan po sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya magandang umaga at gabi po sa inyong lahat diyan. Anyway, may pag-uulat po ang ating kasado patroller dito sa Mega Manila, si Kuyang Don Robert Ramero. Yan, ito po mga kababayan ay may kaugnayan po na ang kanyang report ay may kinalaman po hinggil po dito sa emergency meeting ikinasa ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Kahijukan, Romblon, kaugnay ng pangambang pagsirit ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang detalye po mga kababayan ay magmumula po sa ating kasado patroller na nariyan sa lugar ng Metro Manila, si Kuyang Don Robert Ramero. Alright, Kuyang Don, standby report. Kasado Patrol report. Tanggapin po natin mga kababayan ang mahalagang pag-ulat ng ating Kasado Patrol 20, Kuyang Don Robert Ramero. Alright, Kuyang Don Robert, good morning! Good morning, Kuyang Arnold, mga kaibigan, maging sa ating mga taga-subaybay, nakatagdang magsagawa ng agarang pagpupulong o emergency meeting. Ang lokal na pamahalaan ng Kahijukan, Sibuyan, Romblon at mga negosyante ng langis o retailers at gasoline stations. Ito ay bunsod ng kasalukuyang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel laban sa bansang Iran, na ang ilang karatig na bansa ay nasangkot. At pinangangabahan ngayon ang pagsirit ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sinabi ni Kahijukan ng Town Mayor Griggy Ramos, layunin ng emergency meeting ay upang maisiguro ang sapat na supply ng langis sa bayan at maiwasan na maabuso ang pagtaas ng presyo ng gasolina habang nasa gitna ng krisis. Dagdag pa ng alkalde na babantayan ang posibilidad ng hoarding o pagtatago ng mga stock ng mga gasoline station owners para ma-regulate ang presyo kakibat, ang monitoring at pakiusap na unawain ang kasalukuyang sitwasyon ng paghigpit para sa interest ng publiko. Mula sa National Capital Region Patrol 20, Don Robert Ramiro nag-uulat para sa CBS RMM News. Diaryo na, TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 20 mula pa rin po dito sa Mega Manila, Kuyang Don Robert Ramero. Thank you, Kuyang Don. Inihatid na ang oras ay alas 9:02 ng umaga. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating pagtatanghal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay. At syempre, sunod po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25 mula naman po diyan. Mga kababayan, serya at lugar naman ng Cavite, dyan sa Calabarzon. Naririyan si Kuya Lando Luto upang ihatid ang balita. Ito po ay may kinalaman hinggil po dito mga kababayan sa hinggil po dito mga kababayan sa Checkpoint Anti-Criminality o Plan Sita sa Quezon City.
Okay. Kay Kuyang, okay. Sorry. Ito po ay pag-uulat po ng ating Kalsado Patrol 25 o dating mayor sa Cavite, sangkot umano sa illegal na operasyon. Yan. Malalaman po natin yan sa detalye po ng ating Kalsado Patrol 25 Standby Report. Kalsado Patrol Report. Nasa linya ang ating Kalsado Patrol 25, Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando, good morning! Sabi mo na dating mayor ay sangkot umano sa illegal na operasyon at sa nasigarilyo ang isang dating mayor sa isang bayan dito sa Cavite. Ayon dito Kuya Arnold sa isang senior police, Philippine National Police official na nagsalita sa isang mapagkakatiwalaang news channel. Base umano sa isang partial na investigasyon ng interagency authorities na nagsasagawa ng intelligence operations laban sa mga illegal na sigarilyo. Ang dati rin daw nasangkot sa kaso na ito ng illegal cigarette smuggling ang former mayor na ito. At inilipat lang daw niya ang operasyon sa bayan ng Tansa dito sa Cavite kung saan nasamsam ng mga otoridad ang 200 million pesos worth of counterfeit cigarettes at ilang pang mga makina na ginagamit sa produksyon ng manufacturing nito. Ayon sa investigasyon, galing daw sa Central Luzon at marami sa mga produktong ginagamit para sa manufacturing ng mga piking sigarilyo. Kadalasan daw ito ibinabagsak sa mga ports ng Cavite at ginagamit daw ang ilang bayan dito sa lalawigan bilang distribution office. Nauna nang sinabi ni Department of Interior and Local Government Secretary John B. Remulla na mga mambabatas sa Central Luzon ang nasa ulo ng operasyon na illegal na sigarilyo na ito. Dagdag pa ng PNP officials na may lang warehouse daw ngayon na matatagpuan dito sa Cavite na under surveillance na rin para nakaambang red. Pero anya, may isang warehouse daw na tila may utos na bawal daw galawin. Ang warehouse Kuya Arnold na ito ay matatagpuan din daw sa isang bayan na malapit sa Tansa. Nakapangalan daw ang property sa isang anak ng dating alkalde na siyang sangkot sa mga operasyon ng illegal na sigarilyo. Ayon pa sa PNP officials, under validation pa ang nakuha ang mga ebidensya sa ginawang Tansa Red kamakailan. Pero kabilang daw ang natagpuan dito mga ID ng ilang mga Chinese nationals at nakapangalan daw sa nired na ito ang property sa isang Jimmy Kua. Ayon sa initial report ng pulisya sa pagsisiyasat ng isang news channel, una nang nadikit ang pangalawang Jimmy Kua sa isang police operation sa Santa Cruz, Manila noong taong 2000. Kaugnay naman, Kuya Arnold, ng mga Peking bear. Nasa listahan din naman ng nired na sa isang Tony C. Lau, na isa ring Chinese national, na rin na-aristo, nauna na rin itong na-aristo Kuya Arnold, noong nakarang taon, kaugnay ng illegal na cigarette trade dito sa Tracy Martires. Kasi siya, inumin tayo, Arnold. Mula pa rin dito sa lalawigan ng Cavite, Patrol 25, ako si Double L. Kuya Lando Luto, nagulat para sa KBS Arvin News. Janina, TV pa. Maraming salamat mga kaibigan. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kalsado Patrol 25. Bagamat nasa mid-ho, talagang siyempre talaga po sa panahong ito, sa gabi po ay talagang lamig din pa po ang madaling araw, pero sa maghapon po ay sobrang init. Kaya si Kuya Lando lagi napapalaban po ng awitan talagang mahilig po ito sa ikangay kantahan. Kaya talagang
siya po ay laging nagwawagi at nananalo pagdating sa kantahan. O lagi po siyang second prize. O, kaya talaga Kuya Lando, lagi kang mag-inom ng luya para yung salabat ang siyang maging pundasyon ng iyong boses para hindi ka madalas masamid. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang ating paghatid ng malagang balita. Ganap na 8 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newskeeper. Anyway, may paghatid balita ang ating Kalsado Patrol. Kalsado Patrol 40 mula po dyan sa area naman at lugar ng Quezon City. Naririyan si Kuyang John Santosidad. Ito po mga kababayan ay may kinalaman naman po hinggil po dito sa balitang Checkpoint Anti-Criminality of Plansita sa Quezon City. Ang detalye po ay ating pong aalamin sa ating Kalsado Patrol 40 kay Kuyang John Santosidad. Alright, Kuyang John Santosidad, standby report. Kalsado Patrol report. Alright, nasa linya ang ating Kalsado Patrol 25 upang ihatid ang malagang balita. Yan nga po ay Checkpoint Anti-Criminality of Plansita dyan sa Quezon City. Ang detalye po ay magmumula kay Kuyang June Santosidad. Alright, Kuyang John, good morning. Ito tayo sa Anti-Criminality o Plansita, checkpoint ng Istasyon Tarten, Payatas, Bagong Silangan, Quezon City. Dito tayo sa kabaan ng IBP Road kung saan katatapos na kasama ko yan ng checkpoint Anti-Criminality o Plansita dito sa Barangay Payatas. Kasama ang mga traffic enforcers na si pangunahan ni Roy Olvina. Sila may panikit. Bali, 4 na traffic enforcers na nakaantabay dito sa kabaan ng Payatas Road, corner Mulabi. Itong kasama kaya doon, ito checkpoint na anti-Plansita. Ito yung umaga kasama ko kaya doon. Ayon kay Lieutenant Studio, wala na masyado na pasaway ng mga riders, mga motor. Dala-dala na nila ilang mga lisensya at ilang mga dokumento sa ilang sasakyan, mga single motor, itong mga riders. Di tulad nakaraang ilang buwan, daming pasaway, daming nahuli, daming natikitan. Samantala ko yan Rod, ngayon, wala na masyado. Kompleto na ilang mga dokumento. Lagi nila dalang lisensya. Kasi karamihan kasi kasama ko yan Rod, naiwan, minsan tiki pang lisensya. Ganun talaga kasama ko Rod, di maiwasan. Habang may picture pa ang NPO dyan sa may banda sa Kwan. Alam mo na dyan. Ang ating masasabi dyan, Kuyang June, dapat kapag mayroon kang sasakyan, dapat ang iyong sasakyan, lagyan mo ng kopya ng registration copy o yung Xerox copy. Kailangan lagi naka-insert yan dyan kahit sa mga single o mga four wheels. Yan ay napaka-importante. Paano nga kung sila masurpresa nga ng gayang Oplansita? Ano ang kailang ipapakita? Yung kasama ko yan, no, talagang higtingin talaga mabuti ang ating mga riders, mga single motor, mga driver, karamihan na naiwan lisensya. Minsan sabi pa, naiwan ko ang helmet, no? Kahit malapit na sa malayo, sabi, mamalingki lang daw. May mga angkas pa, wala pa mga helmet. Ayun, yung gusto ko talaga yung walang pinipili ang batas. Kahit kapwa ba nila, kahit barangay, ay talagang sumusunod talaga sa batas.
Ito kasama ko yung Arnold. Kaya medyo ngayon, ang uplan kita ngayon, medyo kunti na lang. Kunti na lang mga pasway. Karamihan mayroon mga dala. Mga panikit. Itong mga traffic enforcer. Ang kagandahan ko yan, itong mga ating mga kapulisan sa Station 13, kapag magkaroon sila ng checkpoint, may kasamang traffic ng Barangay Piatas na traffic deputized para panikit. Di gaya sa ibang barangay kasama ko yan, manghuhuli, tapos tatawagin na lang ng nikit, pero sa actual, wala naman doon. Kaya dito, okay yung ginagawa sa ating mga kapulisan ng Station 13 na Payatas Bagong Silangan. Pamuno ni team leader nila dito ngayon, si Lieutenant Sodjo. Siyempre, ilang pangasiwa pa rin si Police Colonel Rowena Amatar, Station Commander. Bago lahat, ginabate ko po lahat ng mga operatiba ng Station 13, lalo na yung ating mga traffic enforcers sa Barangay Payatas ng head traffic, Elmer Barcelina. Siya po ang hepe dito ng traffic. Mula dito sa Quezon City, ako si John Santos, Casado Patrol 40, nag-uulat para sa CBS RNN News. Diaryo na TV pa. Balik sa'yo ko, Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 40. Mula naman po dyan sa area at lugar ng Quezon City, Kuyang John Santosidad. Thank you, Kuyang John. Samantala, 14 na minuto makalipas ang 9 ng umaga. Anyway, Kuyang Landon Luto, standby report, babalikan kita maya-maya makaraan ng ilan nating mga balita. Round 1. Ready, go! Samantala, 3 Chinese nationals na huli sa 69.8 milyong pisong marijuana na samsam sa Clark Airport. Round 1. Ready, go! Samantala, mga kababayan, Clark Report, Pampanga, arestado ang 3 Chinese nationals matapos matagpuan ng mga otoridad ang 69.8 milyong pisong halaga ng hinihinalang cash, isang high-grade na uri ng cannabis na kanilang bagay na isinagawang regular na inspection sa Clark International Airport nitong Sabado. Ayon pa rin sa Bureau of Customs, Port of Clark, kinilala ng Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, ang mga suspect na alias Ang Si, 39 na taong gulang, at alias Kim Tan, 27 taong gulang, gayon din si alias Li Cheng, 30 taong gulang. Sinabi ng mga otoridad na may dala silang 46,533.3 gramo ng marijuana. Ang 3 dayuhang mamamayan ay mga pasahero ng transit mula sa Bangkok, Thailand at patungong Hong Kong. Ang mga suspect ay nasa kustudiya na ngayon ng PDEA Central Luzon para sa tactical integration at karagdagang investigasyon. Ang mga nakumpiskang illegal na sangkap ay ipapasa sa PDEA Regional Office 3 Laboratory para sa forensic examination at confirmation. Ang interdiction operation ay isinagawa sa pamagitan ng koordinadong pagsisikap ng Philippine National Police Drug Enforcement Group, Special Operation Unit 3 at Aviation Security Group, Regional Unit 3 at National Bureau of Investigation, Pampanga District Office. Ayon pa rin sa mga otoridad na harap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspect. Why, thank you. 17 minuto makalipas ang ganap na 9 ng umaga. Ito'y hatid ng balitang kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Good morning kay HS Yusia tagapamagitan. Maayong morning sa lahat ng banal na Pilipinas. Let's have some fun. No worries, Tom. From HS Yusia tagapamagitan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunan.
ng Gabay at Patnubay. Kamusta na po kayong lahat diyan? Anyway, mga kababayan, tuloy-tuloy lamang po ang ating paghatid ng mga mahalagang mga balita. 718 milyong pisong narcotics na aresto ng PDEA sa Maynila at Cavite. Round 1. Ready, go! Samantala na internship ng Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA ang illegal na droga na nagkakahalaga naman ng 718 milyong piso na magkahiwalay na operasyon sa Maynila at Cavite na nagresulta sa pagkakaaristo sa dalawang individual na isang pahayag nitong Sabado. Tinatayang na internship ng mga operatiba ng PDEA sa pagkipagtulungan ng Bureau of Custom at Philippine Coast Guard ang tinatayang 800 kilograms ng hinihinalang marijuana at kilala bilang cash na isinagawang operasyon sa design examination area ng Container Facility Station 3 ng Maynila International Container Port sa Tondo, Manila, pasado hating gabi. Ayon pa rin sa PDEA, nadakip ang suspect na si alias Manalo, 40 taong gulang residente ng Legazpi City, matapos matuklasan ng mga otoridad ang illegal na droga na nakatago sa loob ng shipment package na ipinadala sa isang idiniklarang consign na sa panahon ng inspection procedures sa port facility. Tinatayang nasa 800 kilo ang nakuwang recover mula sa kargamento ng pinaghihinalaang marijuana na nakaimpake sa loob ng 80 itim na plastic storage box. Ang bawat kahon ay naglalaman naman ng maraming vacuum-sealed transparent plastic bags na puno ng pinaghihinalaang illegal na sangkap. Nakumpiska rin sa operasyon ang isang cellphone at identification card na pag-aari ng suspect. Batay na rin sa standard drug price na itinakda ng mga autoridad, tinatayang nasa 680 milyong piso ang street value ng nasamsam na marijuana. Samantalang na-intercept din ng PDEA ang mahigit 78 milyong pisong halaga ng illegal na droga sa isinagawang control delivery operation sa barangay Bukandala, Imos City, Cavite nitong Biyernes. Ayon pa rin sa PDEA, nahuli ang suspect na si alias Moel matapos kunin ang dalawang balikbayan box na ipinadala sa pamagitan ng cargo forwarding service sa inspeksyon na pag-alaman na naglalaman ang mga balikbayan box na naglalaman ng illegal na droga na nakatago sa ilang plastic package. Tungkol na rin sa 2.4 kilograms ng cash at 11.4 kilo na nakumpiska sa operasyon ang mga hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga naman ng 78.1 milyong piso. Nasamsam din sa suspek ang cash na ginamit sa tangkang panunuhol sa mga operating officer, identification card, delivery receipt, cargo documents, calculator, phone at iba't ibang damit at drug paraphernalia tulad ng gilingang pinipidalan at glass tube na may bukas o bakas ng marijuana. Gayon din ang isang sasakyan na pinaniniwala ang ginagamit sa transaksyon. Ang mga nasamsam na ebidensya ng droga ay isusumiti sa PDEA Laboratory Service para sa forensic examination, habang ang mga suspek naman ay sasailalim sa inquest proceedings at haharap sa ilang paglabag sa ilalim ng Article 2 ng Republic Act 9165. Why, thank you. 22 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Ito'y hatid ng balitang kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright, good morning kay Sister Maria Teresa Roca Palomar ng Sico Bless dyan sa Batangas City. At siyempre sa Pamilya Palomar, kay Brother Peter Palomar, kamusta ka na? At
ang buong pamilya ninyo. Siyempre Siyempre ngayon po ay Kwaresma na kaya talagang diyan nagkikita-kita yung mga magkakaibigan, magkakapatid at magkakamag-anakan sa panahon po ng bakasyon. Ngayong panahon po ng Kwaresma. Kaya talagang sabi nga po ipinababatid po natin ayon po dito sa mensahe po ng pamunuan ng KPP na bago po mag-Lunes Santo ay kinakailangan po na ang lahat ng mga miyembro ng KPP, Brother at Sister Divine Healing ay magsasama-sama na po sa lugar ng chapel dyan sa Sitio Bulalo, Barangay Baliti ng lungsod ng Calapan. Kaya mataos puso po nating ipinararating sa bawat isa. Mula po dyan sa area po ng Mimaropa, Calabarzon, dito sa Mega Manila, at sa area din po ng Kabisayahan na madalas pong nagtatravel kapag mag-Holy Week na ay nagsasama-sama po kayong lahat. Kaya ang mahalaga pong mensaheng ito ay pinaabot po ng inyong abang lingkod ng inyong Kuyang Arnold Namuko. Anyway, mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating pagbabalita. 640 milyong cash na sabat ng PDEA. Round 1. Lady, go! Samantala na sabat ng Philippine Drug Enforcement Agency sa pagkipag-ugnayan ng Bureau of Customs at Philippine Coast Guard ang tinatayang 800 kilo ng hinihinalang marijuana na tinatawag na cash sa isang interdiction operation sa Design Examination Area Manila Container Facility, Manila sa Tondo, Maynila nitong Sabado ng madaling araw. Ang operasyon ay nagresulta naman sa pag-aaresto sa suspect na si alias na Manalo, 40 taong gulang, residente ng Legazpi City na dakip ang suspect matapos ang madiskubre ng mga otoridad ang illegal na droga na nakatago sa loob ng shipment package na kakonsign sa isang idiniklarang consign habang isinasagawa ang inspection sa port facility. Why, thank you. 25 minuto makalipas ang ganap na ikasyam ng umaga. Samantala, pagsubaybay at pagtulong sa mga apektado ng OFWs dahil sa umiiral na krisis sa gitnang silangan tiniyak ng DOLE. Round 1. Lady, go! Sa kasalukuyan, maigpit na nagsasagawa ng maigpit na pagsubaybay ang Department of Labor and Employment sa epekto ng kasalukuyang sitwasyon sa Middle East region sa ilang overseas Filipino workers at maigpit ding nakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration na nagsisilbing mangungunang ahensya ng gobyerno para sa tulong at reintegration ng mga migranteng manggagawa. Ito ang inihahayag ng DOLE sa kanilang pahayag na inilabas noong Biyernes, kung saan sinabi ng kagawaran sa domestic level na sinisimula na nito ang pakipag-ugnayan sa DMW upang makakuha naman ng magagamit na datos tungkol sa mga repatriate workers kasama mga apektado ng deployment sa layuning mapadali ang pagbibigay ng tulong para sa kanila. Iniyak pa rin ng DOLE na sa pamagitan ng Pambansang Public Employment Service Office, ang lahat ng mga apektadong OFWs ay agad na profile, skill assess at irehistro sa PESO Employment Information System para sa target job matching batay sa kanilang edad, edukasyon at occupational background. Iniyak din ng kagawaran na ang mga apektadong manggagawa ay makakatanggap naman ng employment counseling service at referrals para sa mga oportunidad sa trabaho. Gayon din sa pamamagitan ng mga nalalapit na job fair at employer linkage at pinadali sa pamamagitan ng Employment Service Network ng DOLE. Bukod dito ang pag-access sa emergency na trabaho at mga oportunidad na kabuhayan para sa mga manggagawa
na maaaring mangangailangan ng agarang suporta sa kita ay mapadali din ng DOLE na binubuo ng pag-uugnay sa mga programa ng tulong sa kabuhayan ng kagawaran at mga referral at mga kasusyo nitong ahensya na sumusuporta sa pagninegosyo, pagpapaunlad ng micro-enterprise at pagpapahusay ng pagiging produktibo para sa mga pumili na maghahanap ng self-employment. Samantala, papadali ng DOLE na ang suporta sa pag-unlad ng karera ay mga landas sa pagsasanay sa pamagitan ng mga programa at serbisyo ng TESDA para sa pagsubok sa nakasanayan, pagtatasa at sertifikasyon para sa mga manggagawa na maaaring mangailangan ng muling pagpatay at paglipat sa mga pagbagong sektor trabaho at kasanayan. Sa ilalim naman ng Professional Regulation Commission, Caravan, ang mga professional na manggagawa ay maaari ring tulungan para sa professional na paglilisensya, pag-verify ng credential o pagpapadali ng professional na pagsasanay sa Pilipinas. Ang pagiging angkop ng mga nabanggit na programa ay susuriin ng departamento batay sa mga pangangailangan at kagustuhan ng mga apektadong manggagawa. Target pa rin ng DOLE na sa pamagitan ng naturang mga hakbang ang mga manggagawang Pilipino na apektado ng deployment, disruption at ang mga repatriate na masuportahan habang ang mga kondisyon ng trabaho sa ibang bansa ay mananatiling matatag. Why, thank you. Alas 9:30 ng umaga. Ito'y atid ng KBS RMM News, Diaryo na TV pa. Samantala mga kababayan, 81 OFW na stranded ang biyahe dulot ng umiinit na sigalot sa Middle East Regional ligtas na nakauwi ng bansa. Round 1. Lady, go! Samantala mga kababayan, ligtas na nakauwi ng Pilipinas ang may 81 overseas Filipino workers na stranded sa naantala ang kanilang pagbiyahe makaraang maapektuhan ng nagaganap na lumalalang digmaan sa ilang mga bansa sa Middle East region dulot ng kamakailang inilunsad na preemptive strikes ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran na gumanti naman ng missile strikes. Lumapag sa bansa ang naturang mga OFWs itong umaga ng Sabado na pawang mga sakay ng Emirates Airlines EK336 na sa Ninoy Aquino International Airport sa Terminal 3 sa Pasay City. Nakarating sa bansa ang nasabing mga OFWs tulad ng kapwa nila mga Pilipinong manggagawa na naunang dumating na may pinaghahawakan ng mga booking tickets na nakatakdang umuwi ng Pilipinas upang magbakasyon habang may connecting flight sa Dubai to Manila ang iba sa kanila kaya nabalam ang kanilang biyahe sanhi ng umiinit na sigalot sa gitnang silangan. Kinabibilangan ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers, Welfare Administration, Department of Social Welfare and Development, MIA Mechanical Team, Bureau of Quarantine at ang New Nayatra Infrastructure Corporation. Ang pangkat ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan na sumalubong sa nabanggit na mga OFWs nagbigay din ang gobyerno ng airport assistance sa nasabing mga OFWs tulad ng pagkain at transportation para makauwi sila sa kanilang mga pamilya sa mga lalawigan mula sa DMW at OWA, maging mga tulong medical para sa mga pangangailangan ng mga ito mula sa DSWD sa Manila International Airport Medical Team at kaukulang psychosocial assistance.
Why, thank you. Ganap na 33 minuto makaraan ng ika-siyam ng umaga. Ito'y hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News, Diaryo na TV pa. At syempre, binabati po natin ang belated happy birthday si Aisha. Si Aisha Hopio Gasik na nagdaos po ng kaarawan kahapon. 2 araw pong dinaos yung kanyang birthday sa lugar ng Nasugbu, Batangas. Yan. Talagang kamusta na ang buong pamilya Hopio? Pamilya Gasik sa inyong pagdaraos ng birthday ni Ate Aisha Hopio. Yan po ay esposa po ni Kuyang Gerald Gasik, yung ating kasado patroller dyan sa area po ng Pasig City. Kaya kasama po nila sa kanilang special outing dyan sa Nasugbu, Batangas si Kuyang Luloy Eslita. Si Kuyang Ricardo Eslita, yung pong ating mekaniko, electrical, specialist, kasama po ng kanilang outing po dyan sa lugar po ng Nasugbu, Batangas. Kaya talagang, kamusta na ka na Kuya Luloy, Talagang enjoy yourself, talaga bang sulit? Sulit ba yung inyong ang inyong mga ikangi banding dyan sa birthday na inyong sinamahan? Kaya talagang sa palagay ko, maaaring pumuti kayo doon sa karagatan ng Nasugbo. Talagang sabi ngay napakaganda. Napakaganda nung timing ninyo, napaka-araw ng panahon. Walang ulan. Kaya talagang gustong-gusto po ng katawan ngayon natin, yung talagang lagi po tayong andyan at medyo nabababad po sa mga beach. Napakalaking bagay po mga kababayan sa panong ito ng panag-araw ay talagang halos nagpupunuan po yung mga area at lugar po ng mga beach po dito sa iba't ibang dako po ng ating bansang Pilipinas. Lalo na po dyan sa mga area nga po na talagang pinagdarayo ng ating mga kababayan galing po sa iba't ibang region at sa iba't ibang area po ng Metro Manila. Kaya lalong matindi ang mga darayo sa pagbibich sa iba't ibang area dito sa ating bansa ngayon pong panahon po ng Kwaresma, yung bakasyon. Kaya talagang naandyan po ang lahat para sabi nga sila ay talagang tumulak patungo sa mga beach. Kaya naandyan na naman po, kaya ipinapaalala lamang po natin doon sa mga magulang, partikular na po sa ating mga minamahal na mga kababayan na mahilig po dumayo sa mga karagatan. Baka po sa sobrang enjoy ninyo ay makalingatan po nyo yung mga bata na inyong kasama na ito pala nalulunod na. Kaya kinakailangan pong sila ay inyong bantayan at lagi pong maging matalas yung inyong paningin kahit medyo malayo po dun sa inyong pananaw. Anyway, ay may karagdagan pong pag-uulat. Nagbabalik po ang ating Kasado Patrol 25 from Calabarzon area dyan sa Cavite. Yan, si Double L. Ito po mga kababayan ay search warrant isinilbi ng Ternate Municipal Police Station sa isang lalaki dyan sa Barangay Sapang 1. Yan. Ang detalye po niyan mga kababayan ay magmumula po kay Double L, kay Kuya Landul Luto ng Cavite. Kasado Patrol Report. Anyway, nasa linya si Kuya Lando Luto upang iputok ang balitang ito. Kuya Lando, good morning muli sa iyong pagbabalik. Aking pagbabalik. Ito nga Kuya Nod, serve as an implementation of search warrant number 2026-04. Dahil nga ito Kuya Nod, isinilbi ang isang search warrant ng Ternate Municipal Police Stations at ng Warrant Section Operatives Intel Unit
sa isang lalaki dito sa barangay Sabang Uno, bayan ng Ternate, lalawigan ng Cavite. Ayon kay Pulisa Major Henry Salazar, ang hipi ng Ternate Municipal Police Station, nakilala ang suspect na si alias Moy Moy. Nasa hustong gulang, may asawa at residente ng barangay Sabang Uno dito sa bayan ng Ternate. Bit-bit ng mga operatiba ko Arnold ng ang isang papel ng warrant sections ng Ternate Intelligence, ng Ternate PNP at ang isang warrant na search warrant na permado ni Presiding Judge Ralph Arellano ng Regional Trial Court Branch 15 ng Naik, Cavite at nakuha sa suspect Arnold sa kanyang pag-iingat ang isang caliber pistol 38 revolver, 3 live ammunition bullets at isang maliit na head transparent plastic sachet na hinihinalang shabu. At agad itong neresto ko Arnold ng mga otoridad sa bisa ng paglabag sa RA 10951 or illegal possession of firearms and ammunition at ang RA 9165 para naman sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ay agad naman na Arnold binasahan ng kanyang karapatan ng suspect. Sa ngayon, araw ng Lunes Arnold, Marso 9, 2026, ay nakatakda siyang dalhin sa Cavite Provincial Police Office dyan sa Imus, Cavite para sa forensic na pagsusuri ng mga nakuha mga ebidensya at dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula pa rin dito sa lalawigan ng Cavite, Patrol 25, ako si Double L, Kuya Laduluto, nag-uulat para sa KIBI sa RMM News, Diaryo na, TV pa. Maraming salamat. Kuya Arnold, may babatin lang ako. Alright, Kuya Lando, go ahead. Bati na. Babatiin ko lang, Kuya Arnold, ang aking pamangkin na si Abdul Wahab Makabibi. Diyan ito sa Quezon City. Diyan sa na kanyang pinapatakbo na negosyo. Ang watch and repair and spare parts dyan sa Quezon City. Pagbati sa inyong tito. Double L. Banggitin mo, Batuyo ka, Arnold. Maraming salamat. banggitin mo, Kuya Lando, yung eksaktong address niya para at least siya mapuntahan ng mga tao na kinakailangang hanapin yung kanyang area. Okay, Kuya Lando, alam mo yung address niya, yung kanyang shop? Hindi. O sige, sa susunod na lamang. Alright, Kuya Lando. Thank you sa iyong pag-uulat. Samantala, inihatid na ang oras ay 41 minuto makaraan ng ikasyam ng umaga. Ito'y hatid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National News. Alright, good morning kay Brother Darrell Villaluna. Thank you for watching sa inyong lahat dyan sa lugar ng lungsod ng Calapan. Yan. Sa lahat ng iyong mga kasamahan dyan sa trabaho dyan sa mall. Yan, kaya magandang umaga sa inyong lahat dyan. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan po dyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Hello mga katribong mangyan ng Oriental at Occidental Mindoro. Kamusta na po kayo? Okay lang po ba sa inyo ang sobrang napakainit sa maghapon? Kailangan po talaga huwag kalilimutang magdamit. Huwag manatiling nakahubad. Sabi nga po ay ang paghubad ay bahagi na rin po ng maliwalas na pakiramdam ng mga katawan. Kaya talagang sabi nga ito yung panahon para sabi nga ay humanap ng malamig na lugar. At ang ginagawa po ng karamihan na nanggaling po rito sa Metro Manila, nanggagaling po sa mga karatig lalawigan, mula sa lungsod ay talagang ang dinarayo po nila ay ang lugar po ng beach o swimming pool sa iba't ibang area dito sa ating kapuluan. Kaya pinapaalala lamang po yung hindi marunong maglangoy ay huwag maglakas loob na lumusong sa malalim para maiwasan po yung aksidente ng pagkalunod. At yan nga po ay talagang bahagi po iyan ng ikang ay minsan may mga pangyayari na para nagpapaurihas lamang sa mga kasamahan, biglang tumalon, yung palang natalunan ay napakalalim. O hindi marunong lumangoy, ay di siyempre ang mangyayari po dyan, sisinghab-singhab.
doon sa lalim ng tubig hanggang sa malunod. Kaya kinakailangan po, pag hindi marunong lumangoy, huwag po magpilit sa malalim na lugar. Doon sa mga kantilado, kinakailangan po laging ang inyong pamaligiin, doon lang kayo sa kapasidad na kayang itukod nyo ang inyong paa, na nakalutang ang inyong nakadistansya yung inyong ulo para po kayo hindi malunod. Ganap na 43 minuto makalipas ang ikasyam ng umaga. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating paghatid ng mahalagang mga balita. Round 1. Lady, go! Samantala mga kababayan, isang suspected illegal fertilizer manufacturer sa Mindanao inisyuhan na ng show cause order ng Department of Agriculture. Samantala mga kababayan, naglabas ng show cause order ang Department of Agriculture, Fertilizer and Pesticide Authority laban sa mga umano'y illegal manufacturer ng fertilizer sa Mindanao. Inilahad sa isang pahayag ni DAFPA Executive Director Glenn Estrada na bahagi ng pagsisikap ng gobyerno ang naturang hakbang upang maprotektahan ang fertilizer industry at masuportahan ang kapakanan ng mga Pilipinong magsasaka sa bansa. Ayon pa rin kay DAFFA Executive Director Estrada, an inspection at enforcement will continue to prevent unsafe products from reaching farmers. Inihayag pa ni Estrada, this UCOS order sends a clear message that regular compliance is not operational and violators will be held accountable. Ipinag-utos pa rin ng FPA sa DQB Green Agricultural Project reading sa na makilala North Cotabato na magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat masanksyon o maparusahan dahil sa paglabag sa Presidential Decree number 1144, ang batas na naglikha sa FPA at sa Memorandum Circular number 23 series of 2022. Sa rehistrado at pagkapatibay ng lisensya sa mga handlers na gumagamit ng spinning palanggana method para sa fertilizer product o production, natuklasan ng FPA sa isinagawa nitong surprise inspection nitong nagdaang Pebrero 20 ngayong taong ito na gumagawa at nagre-bidding ng mga fertilizer products sa ang naturang establishmento nang walang pinanghahawakang legal na license to operate. Nahadlangan ang balak na pamamahagi at pagbebenta na may kabuang 1,352 na sako ng mga fertilizer na diskobre sa nasabing pasilidad. Nang mag-issue ang FPA ng Stop Use, Move and Seal order para sa nasabing mga pataba. Kinabibilangan ng mga fertilizer product ng Takada 14-14-14 na isang formulation na nakarehistro sa BALAP Incorporated na may expired o pasado ng LTO simula pa noong Enero ngayong taong. Bilang manufacturer at national distributor at nadiscover rin ng mga otoridad na wala ring pinanghahawakang lehitimong LTO ang DQB para sa production site. Gumamit din ang nasabing pasilidad ng pinagbabawal na spinning palanggana method para sa operasyon nito sa isang pamamaraan o sistema na suspendido dahil sa paulit-ulit na nagawa nito mga laboratory features at of specification, nutrient content bilang
Binanggit din ng FPI na nabigurin ang establishmento na makapagpakita ng mga kinakailangang dokumento sa pagsasabing the manufacturing equipment also failed to meet the regulatory requirements. Why, thank you. 48 minuto makaraan ang ganap na ikasyam ng umaga. Samantala mga kababayan, isang suspect illegal fertilizer manufacturer sa Mindanao inisyuhan ng show cause order ng Department of Agriculture. Round 1. Lady, go! Apatapot siyam na minuto makaraan ang ikasyam ng umaga. Ito'y hatid ng Kasado Broadcasting Service RMM News, Diaryo na TV pa. Isang South Korean national na nakapag-scam ng mahigit 39 na milyong pisong halaga investments, arestado ng Bureau of Immigration. Round 1. Lady, go! Samantala nadakip ng persa ng Bureau of Immigration kamakailan ng isang South Korean national na umano'y nakapapanlinlang sa mga nabiktima nito na umabot sa 1 bilyong Korean won na nakatumbas ng mahigit 39.8 milyong piso halaga mula sa mga investors o mamumuhunan. Sa investigasyon ng mga otoridad, ikinatwiran ng suspect na inilalang si Kim Yang-Shiol na sinabi nito sa mga biktima na mayroon siyang gaming firm, travel agency at online shopping platform na nakabase dito sa Pilipinas para makita o maakit sa kanyang alok ang mga ito. Gayunpaman, naghain ng kaukulang mga reklamo sa mga autoridad ang mga biktima na naturang suspect dahil sa paggamit niya ng iba't ibang pagkakakilanlan. Kaya antimano, siyang sinundan at nahuli ng mga operatiba ng Immigration Fugitive Search Unit sa Batangas. Pinaniniwala ang pawang palsipikado ang ginagamit ni Kim na pasaporte at ilang Philippine Civil Registry documents nito at nasiyasat din ng BI na may umiiral na red notice ito mula sa International Police or Interpol hinggil sa kasong fraud sa South Korea. Ayon pa sa Bureau of Immigration, mayroon na ring blacklist order sa ahensyang ito ng gobyerno si Kim bunsod ng pagiging puganti nito sa batas. Why, thank you. Samantala mga kababayan, investigasyon sa hinihinalang katiwalian sa usaping pangsakahan. Target matapos ang Department of Agriculture ngayong Marso. Round 1. Lady, go! Samantala, target na makumpleto ngayong Marso ng tanggapan ng Department of Agriculture ang isinasagawa nitong investigasyon. Hinggil na rin sa aligasyon na may umiiral na irregularidad na binhi pataba sa lupa na walang silbing mga gagamitang pangsakahan sa ilalim ng mga programa ng gobyerno. Naglabas ng direktiba si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na magsasagawa ng nationwide beneficiary survey para sa mga Pilipinong magsasaka sa bansa. Napawang mga benepisyaryo ng naturang programa ng pamahalaan. Puso dito ng pinalakas na kasalukuyang pagsisiyasat ng kagawaran ng agrikultura ukol sa paniniwala ang may mga substandard o mababa ang kalidad ng binhi. Questionabling fertilizer, grades at supply sa mga kagamitan para sa pagsasaka na pinagmimigay sa pamagitan ng nabanggit na inisyatiba ng gobyerno. Nauna nang inilunsad ng Fertilizer and Pesticide Authority ang investigasyon, kaugnay na rin ang isyong ito at inihahanda na nito sa ngayon ang mga initial na legal na aksyon laban sa dalawang fertilizer firms sa Caraga Region.
Inihayag pa rin ni DA Chief Tio Laurel Jr. na binubuo ng kagawaran ng ganap na matapos o mabuo ang investigasyon ngayong buwan at magsumite naman ng normal na ulat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa Congressional Oversight Committees and Agriculture makalipas ang paggunita sa Lenten season o panahon ng Kwaresma. Binigyan din pa ni Laurel na ang hangad sa pamunuan ng DA na mismo mapakinggan ang katotohanan na may kaugnayan naman sa usaping ito mula sa mga benepisyaryong magsasaka sa bansa. Ayon pa rin sa Department of Agriculture, lalabas sa naturang survey kapag may problema o depekto sa mga kagamitang pangsakahan at agad namang itong tutugunan nito sa sandaling may nakita o makita sa o madiskobreng kakulangan at katiwalian. Ukol pa rin dito. Why, thank you. 6 na minuto bago mag-10 ng umaga. Samantala, 27,000 ex-MILF ABB fighters nakinabang sa DSWD program. Round 1. Ready, go! May kabuuang 27,589 na dating miyembro ng non-state armed group ang nakinabang sa Peace and Development buong bansa mapayapa ng Department of Social Welfare and Development bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na palakasin ang peace building sa mga komunidad na apektado ng labanan. Kabilang na sa mga benepisyaryo ng programa ng PBBM ang 25,759 dating kasapi ng Moro Islamic Liberation Front, Communist Party of the Philippines Urban Hit Squad Alex Bungkayo Brigade at mga buwag na pribadong armadong grupo sa ilang reyon. Sinabi ni Director Maramiel Laksa na National Program Manager na mahalaga ang PDBBM dahil itinataguyod nito ang mga inisyatibo sa pagbuo ng kapayapaan na pagdadala ng eksklusibong napapanatili at kapayapaan at hinihimok ng komunidad habang tinutulungan ang mga FMN-SAG na lumipat sa produktibong buhay ng mga sibilyan. Kung walang kapayapaan, walang progreso, walang development sa atin, baliwala ang lahat ng ating infrastructures, programs, di ba? Kung magulo, di ba mawawala? Rin kasi lahat yan, sabi ni Laksa, sa serbisyong DSWD for everyone ng DCMM Teleradyo nitong Sabado. Patay na rin sa datos mula sa programa sa 32,315 target na benepisyaryo, 27,000 naman, 589 ang nasa ilalim ng case management of ng DSWD na siyang proseso ng pagtaas ng kanilang mga pangangailangan para sa angkop na serbisyo. Sinimula ng implementasyon ng PDA-BBM programa noong 2024 sa mga pilot area sa Region 9, Cagayan de Oro sa Region 10, at Region 12 sa Coronadal sa Cotabato dahil sa malaking konsentrasyon ng mga decommission, combatants sa mga lugar na ito. Kasama na rin sa programa ang pagpapalawak ng inisyatibo upang masakop ang iba pang mga rehiyon, kabilang ng Region 3, Region 4A, Region 4B, Region 6, at ang Negros Island Region. Sa ilalim naman ng programa ng gobyerno ay magbibigay ng ilang uri ng tulong na idinisenyo upang matulungan ang mga FM and SAG na magtatag sa pamamanatiling mapagkukunan ng kita at muling itayo ang matatag na buhay sa mga pamilya at komunidad. Kabilang sa mga pangunahing mekanismo ng suporta ay ang Send Capital Fund
Nagbibigay ng startup capital para sa maliliit na negosyo at mga proyekto sa kabuhayan. Ang mga benepisyaryo ay maaari ring lumahok sa cash for work, activities na may kaugnayan sa mga proyektong pang-infrastruktura sa mga lugar na sakop ng payapa at masaganang pamayanan. Programa ng gobyerno at nagpapaintulot sa mga kalahok na kumita ng kita habang nag-aambag sa pagpapaunlad ng komunidad upang matiyak ang mapanatiling reintegration. Ang programa ay nagtatalaga ng isang social worker sa FM SACS upang magsagawa ng pagsubaybay at pamamahala ng kaso kung saan sila ay makikipag-ugnayan sa mga kasusyo na ahensya ng gobyerno kabilang na ang Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry at Technical Education and Skills, Department Authority para sa karagdagang pagsasanay sa kasanayan, mga oportunidad sa mga trabaho at tulong sa kabuhayan. Sinasama rin ng inisyatiba ang mga sesyon ng pinansyal literacy upang matulungan ang mga benepisyaryo na pamahalaan ang tulong na ibinigay at palakasin ang katatagan ng ekonomiya. Nagbibigay din ang programa ng tulong pang-edukasyon sa mga kwalipikadong benepisyaryo at miyembro ng pamilya na mangangailangan ng suporta sa pagpapatuloy ng pag-aaral. Sinabi pa rin ni Laksa na ang mga benepisyaryo ay nasasailalim sa pagsusuri gamit ang Social Welfare and Development Indicator, isang assessment tool na ginagamit din sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program or for Peace ng gobyerno upang matukoy kung ang mga sambahayan ay umaabot na sa self-sufficiency. Why, thank you. Alas 10 ng umaga. Ito'y atid ng Kasado Broadcasting Service RMM News, Dyaryo na TV pa. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagtatanghal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Ito pa rin ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Samantala, PBBM pinarangalan ang Pilipinas sa Women's Day, nanumpa ng pinalawak na oportunidad. Round 1. Lady, go! Samantala, mga kababayan, binigyan pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kababaihang Pilipino sa pagdiriwang ng International Women's Day. Kinilala ang kanilang mahalagang papel sa pagbuo ng bansa at muling pinagtibay ang pangako ng pamahalaan at palawakin ang mga oportunidad at proyekta ng kanilang mga karapatan. Sa isang mensahe na naipost sa social media noong linggo, binigyan din ni Pangulong Marcos ang maraming papel na ginagampanan ng kababaihan sa lipunan, mula sa pag-aalaga ng mga pamilya hanggang sa pamumuno ng workforce at pampublikong buhay. Sa International Women's Day, nais kong kilalanin ang babaeng Pilipino. Siya ay isang ina, isang manggagawa, isang leader at madalas siya ang lahat ng ito nang sabay-sabay, sabi ni Pangulong Marcos. Ang pag-unlad ng ating bansa ay palaging magdadala ng bakas ng Pilipinas at karapat-dapat siya na sa isang gobyerno na magtatrabaho ng gusto tulad niya. Sinabi pa rin ng Pangulo na patuloy na isinusulong ng kanyang administrasyon ang mga programa na nagbibigay kapangyarihan sa kababaihan at tiyakin na mayroon silang akses sa mahalagang serbisyo ng gobyerno. Sa ilalim naman ng administrasyong ito, patuloy nating palalawakin ang mga oportunidad, protektahan ang mga karapatan at tiyakin na ang bawat Pilipino ay may akses sa mga programang pangkalusugan, edukasyon at kabuhayan na kailangan niya upang umunlad aniya. Ang International Women's Day na ipinagdiriwang sa buong mundo tuwing Marso 8 ay ipinagdiriwang ang mga nagawa ng mga kababaihan at itinatambok ang patuloy na pagtulak para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan. Sa Pilipinas, ang buong buwan ng Marso
ay itinalaga bilang National Women's Month. Why, thank you. 3 minuto makaraan ng 10:00 ng umaga. Custom clerk na samsam ang 119 na milyong pisong shabu na nakatago sa countertops. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, naaresto ng mga otoridad sa pangunguna ng Bureau of Customs Port of Clark ang isang kargamento na naglalaman ng tinatayang 17,500 na gramo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga naman ng 119 milyong piso. Ayon pa rin sa isang balita noong Sabado. Ang kargamento ay nagmula sa Las Vegas, Nevada, USA at patungong Makati City. Ito ay batay sa mapanirang impormasyon na ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency. Sa pagdating, ang parsela ay sumailalim sa X-ray scanning na nagsiwalat ng hindi pangkaraniwang mga imahe. Mag-uudyok ng karagdagang inspeksyon. Ang kasunod na pagwawalis ng K9 ay nagbunga ng positibong indikasyon ng pinaghihinilaang mapanganib na droga. Nagsagawa ang mga otoridad ng pisikal na pagsusuri at natuklasan ang 2 itim na hugis parihaba na may black ng dagta na naglalaman ng mga puting kristal na sangkap. Kalaunan ay nakumpirma ng pagsusuri sa laboratorio na shabu ang mga sangkap. Ang operasyon ay isinagawa sa pagkikipag-ugnayan ng Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs sa warrant of seizure at detention na ang inisyo para sa kargamento. Why, thank you. 5 minuto makaraan ng 10:00 ng umaga. Samantala, binabati po natin ng magandang umaga. Thank you for watching. Shout out kay Maribel Rimuyan ng Oriental Mindoro. Magandang umaga, ate Maribel Rimuyan. At syempre sa lahat po ng ating mga minamahal na mga tagapakinig ho sa umagang ito. Bagamat 1 linggo po tayo na nawala sa ating palatuntunan dahil sa napakahalaga po at napaka-importante po ng isinasagawa at isinasaayos ng aming pamunuan ng Kasado Broadcasting Service ng Balitang Kasado Diaryo, ang napakamahalaga pong mga bagay-bagay na sikabubuti rin po ng ating paglalahad ng mga balita, mga impormasyon at mga papahayag ng lahat ng ating mga kapatid sa hanap buhay. Kaya sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa buong mundo hanggang sa naabot ng ating broadcast, kinakailangan pong lagi po kayong mag-pray at lagi rin po kayong sumabaybay po dito sa ating palatuntunan. Sapagkat ito nga pong ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balita at impormasyon ay hitik ng mga balita na naganap at nagaganap pa. Kaya talagang sa lahat po ng ating mga masisipag po na mga kasado patroller na walang tigil ng kanilang mga pagmomonitor at paglurubing ng mga pangyayari, talagang sila po ay masisipag. Bagamat talagang sa looban po ng 1 linggo na hindi tayo nagtakita at ikangay nakapakinig ng ating mga balita, asahan po ninyo mula sa araw na ito ay sisikapin po ng inyong banglingkod na lagi po tayong magkakasama at makakapiling po natin ang bawat isa sa ating pagbabalita. Anyway, 7 minuto makaraan ng 10:00 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating pagbabalita. Customs clerk na samsam ang 119 na milyong shabu na nakatago sa container countertops. Round 1. Ready, go!
Anyway, mga kababayan, mga biktima ng sunog sa Quezon City tumanggap ng tulong mula sa lokal na pamahalaan, CSO at MMDA. Round 1. Ready, go! Nasa 2,000 pamilya ang nawala ng tirahan dahil sa sunog sa isang residential area sa Barangay Pinyahan, Quezon City, na tumanggap nitong mula sa lokal na pamahalaan Philippine Charity Sweepstakes Office sa Metropolitan Manila Development Authority. Nitong linggo, alinsunod na rin sa tagubili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng agarang tulong. Ayon pa rin sa PCSO, 2,000 charitimba na naglalaman ng pagkain at iba pang mahalagang supply at modular tents ang ipinamahagi sa bakuran ng City Hall na pinangangasiwaan ni na Quezon City Mayor Joy Belmonte, PCSO General Manager Milgiades Robles at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Ang sunog ay sumiklab Biyernes, ganap na alas 9:01 ng hapon, makarating sa Task Force Bravo sa 11:80 ng gabi na nangangailangan ng hindi bababa sa 28 fire trucks at idiniklara na alas 5:16 ng umaga Sabado ang aming mga kupunan. Ay nakipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang makatulong na matiyak at mga agarang tulong ay makarating sa mga apektadong pamilya, sabi ni Robles. Nakahanda pa rin ang MMDA na tumulong sa mga lokal na pamahalaan sa panahon ng emerhensya sa pamagitan ng aming koordinasyon sa Quezon City at PCSO. Umaasa kami na makakapagbibigay kami ng pansamantalang tirahan at suporta para sa mga pamilya habang nagpapatuloy ang iba pang relief effort, sabi ni Torre na nagdala ng modular tents para sa mga apektadong pamilya. Why, thank you. Alas 10:10 ng umaga. Samantala, pagtaas ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, walang kaugnayan sa labanan sa gitnang silangan. Round 1. Ready, go! Sinabi ng isang mataas na opisyal ng Philippine Navy noong linggo na ang pag-aalala ng Estados Unidos sa labanan sa gitnang silangan ay walang kinalaman sa bagyang pagtaas sa mga barkong Chino na sinusubaybayan sa West Philippine Sea. Bagamat may increase, hindi na natin ito na makorelate directly na sa nangyayari sa Middle East, ayon kay Philippine Navy spokesperson West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad sa panayam ng DCWB. Itong nakaraang linggo, sinabi ng Trinidad na 24 na barko mula sa People's Liberation Army Navy ng China at China Coast Guard ang nakita sa West Philippine Sea. Bagyang mas mataas mula sa 21 at 18 na nauna nang nakita. Last week ay nai-report natin na 34 the other week. I think was 21 the other week. Was 18, he said. Aniya, hindi nila nakikita ang pagbaba ng bilateral na aktibidad ng Pilipinas sa US sa kabila ng patuloy na labanan. Sinabi niya na inaasahan nila na ang mga 500 aktibidad na sa ilalim ng Mutual Defense Board Security Exchange Board, kakagawa lang natin ng MMCA with the US and Australia and SOBEC from SBMA all the way up to Mabulis Island and Batanes, dagdag niya. Ang mga ipinamahagi na paninda ay para na rin sa 1,907 pamilya na pansamantalang naninirahan sa Flora, Ilagan High School, Iniyahan Covered Court, San Isidro, Labrador, Paris, Naiya Covered Court, Pinyahan Elementary School, National Housing Authority, Balik Provincial Covered Court at National Power Corporation Compound.
Yan ang mga kabuang balita mula sa ating bulwagan ng balitaan. At syempre sa pagtataguyod ko ng ating butihing publisher ng Balitang Kasado, syempre ni Kuyang Alan Bordeos. Ganon din sa sa pag-alalay ng ating operation manager, Ate Cora Biernes. At syempre sa nagtataguyod ng ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay, syempre si Attorney Mike Bordeos. Magandang umaga, Kuyang Mike. At syempre sa ating layout artist, si Ate Joy Pasco. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ganoon din po sa ating nasa Studio 3 Bulwagan ng Balitaan, ang ating news director si Kuyang Wayne Espino Lawson, ang Bisayang Tisoy. Ang angkor po ng isyu ng lipunan. Ganon din sa pagtataguyod ng ating nasa Studio 4 dyan sa area po ng Region 3. Yan. Sa pangunguna po ni Kuyang Paul Aludo, ang ating chief reporter po dyan sa Zambales. At syempre sa patuloy po na pagsusumika po pang mapaganda at mapaayos po ang ating pagtatanghal ng ating mga mahalagang mga pagbabago po sa ating studio, ho. Siyempre sa pagsusumika po ng ating editor, ho, ni Kuyang Stephen Sabati Alurdo. Yan. At ganoon din po sa pinarami at pinadaming mga balita na laging nakakalap po sa iba't ibang area at dako ng ating kapuluan dito sa Mega Manila, sa buong Kalusunan, sa Kabisayan at Kamindanawan, sa ating mga masisipag at magigiting na mga kasado patroller na patuloy po na nakamonitor at naghahatid ng mga mahalagang mga balita at impormasyon na nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. At syempre, sa pagsusumikap din po ng lahat ng ating mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado. Alam po ba niyo mga kasama? Napakarami po ng mga writer at kolumnista ng Balitang Kasado. Kaya siyempre, ang lahat pong ito ay sa pagkipagtulungan po ng lahat ng mga kaanib po dito. At siyempre sa amin pong bilang pagkatawan, bilang mga haligi ng KBS RMM News TV. Siyempre ng inyo rin pong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Namuco at ni Kuyang Wayne Lawson. Sa patuloy pong pagsuporta at patuloy na paghahayag ng mga mahalagang mga gawain at pamamahala ng ating station manager, Kuyang Alan Bordeos. At syempre ng ating pong chief reporter po dyan sa Calabarzon area, ni Kuyang Lando Luto. At syempre sa April 26 ay anniversary po ng Balitang Kasado. Syempre po ang lahat po ay inaanyayan. Ang lahat po ng ating mga patroller kasado. Yan, ang ating mga correspondent, mga writer, at mga kolumnista. Yan. At may kaugnayan po sa ating pamamahayag. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay at pagsubaybay sa ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News, Diaryo na TV pa. At syempre, hudyat na naman po mga kababayan, upang pansamantala po tayo ay magkakahiwalay ngayong umaga. At mulit-muli ako ay magbabalik sa araw ng bukas ganap na 8 hanggang 10 ng umaga official time. At syempre sa pangalan po ng ating station manager Kuyang Alan Valenzuela Bordeas, ng ating news director Kuyang Wayne Espino Lawson, at ang inyo pong abang lingkod, ang inyong program director at circulation manager, ang inyong Kuyang Arnold Acevedo Damuco, ang angkor ng ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay.
Maraming salamat po sa patuloy na paggabay at pagsubaybay ng ating PRO na si Kuyang Stephen Aludo pa rin. Yan, ganun din po sa patuloy na paggabay ng lahat ng ating mga kasado patroller at mga kasado columnist. Ay patuloy po tayong magsasama-sama ngayon at magpakailanman. Anyway, sumayin nyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos! Maraming salamat po mga kababayan sa patuloy po ninyong pagsubaybay. Bye-bye! 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 habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay ko. Yo! Kasado Broadcasting Service, KBS, Lunes hanggang Biyernes, laging on air. Serbisyo publiko, hatid namin sa masa. Let's go!
Sa mic at sa camera laging alerto, Kuya Alan Valenzuela Bordeos, CEO, boss ng kwento. Si Kuya Arnold Aceveda, namuko, program director. Gabay at patnubay, balita at impormasyon, walang palya, protector. When Espino Lawson, news director, editor-in-chief. Issue ng lipunan natin sa tao, walang relief. Si Kuya Ben Aludo, prangkado, kay Kima ang handog. Kwento sa field, tapat at walang palusot. Kasado Broadcasting Service, KBS, RMM, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Bam! Serbisyo publiko sa bawat baryo at sire. Team namin solid, mabilis, wagas at wire. Balita sa umaga, balita sa gabi. Mula sa radyo hanggang sa diaryo, di kami mabibi. Kuya Alan, Kuya Arnold, Kuya Wayne at Kuya Ben. Teamwork solid, wala atrasan, walang talo sa laban. Reporter sa field, editor sa studio. Mabilis na balita, hatid sa bawat kilo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan. Prangkatok at ima, truth ang hatid namin sa bayan. Kasado Broadcasting Service, ABS, RMM, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at wire. Lunes hanggang Biyernes, on air ang kwento. Mga mamamahayag, laging handa sa todo. KBS, RMM, di lang basta news. Hatid namin sa masa, truth na wala abuse. Kasado Broadcasting Service, CBS, RMM, balita, serbisyo, hatid sa bawat tao. Team namin solid, mabilis at totoo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan, prangkatok na ima. Hatid ang totoong kwento. Diaryo na, radyo na, TV na, Kasado Broadcasting Service, KBS, RMN. Serbisyo publiko, sa puso tubo namin, RMN. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay ko. Pasok na lang po sa sasakyan.